Okay na? Okay na? Okay. Bago tayo mag-umpisa dito sa ating Sunday School, marami ang nanonood sa YouTube at marami ang sumusubaybay. Para ba doon sa, di ba, merong mga YouTube, ano, which is hindi naman ako familiar. Meron silang mga shout, di ba? Shout daw doon sa mga nanonood. So, meron din akong list. Okay? Meron din ako ng list doon sa mga tao na meron akong shout dahil sila ay hindi lamang nanonood, kundi doon sa Facebook ko, doon sa mga articles na sinusulat ko sa Facebook, sumusubaybay sila, no, at nagko-comment. So ito yung mga gusto kong pasalamatan kasi mapapanood nila sa YouTube, ano. Shout out. Okay, shout out kay General Velez, Commander Sir. Shout out kay General Capinya, Sir. Shout out kay General Fraginal. Shout out kay General Gina. Shout out kay General Garcia. Shout out kay General Gedia. Ito po yung mga general na sumusunod sa akin pong pagtuturo at saka po doon sa mga articles na sinusulat. Shout out din doon sa mga tropang palengke ng Santa Ana. Sa umaga pa lang ng Lunes, nagbabantay na sila at sila daw ay inaabangan nila yung Sunday School ng Sunday at pinapanood nila ito ng Monday morning. Ito yung mga tropang palengke. Ito po yung mga kabataan na aking tinuruan nang maliliit pa sila. Shout out din doon sa GC ng Treasure Hunters ng TAPI. Nanonood din sila. Nakikita ko yung mga comment nila doon. Yung mga overseas. Meron din mga overseas na nag-comment at meron ding mga individuals, ano? Meron mga individual. Pero ito pinakamaganda. Bukod doon sa mga reservists. Marami pong mga reservists, yung mga kasamahan kong mga laangkawal, sila rin po ay nanonood ng YouTube and at the same time doon sa article ko sa Facebook. Hindi lamang doon, meron pa pong mga other beliefs, other faith, mga ibang paniniwala, hindi po kasama sa atin sa Kristyanismo Ebangheliko, pero sila ay nanonood. At in fact, meron pa nga isang magandang nangyari na dahilan sa kagandahan ng napapanood nila, nainganyo sila at ang sabi nila magpapadala pa sila ng missionary sa akin. At gusto daw akong turuan. Kaya nainganyo sila kasi maganda yung ating pinag-aaralan. So ang sabi nila ay gusto nilang halo o makisama doon sa aralan. At sila daw ay magpapadala ng kanilang 2 misyonaro bukas. At sila ay makakasama namin mag-asawa at mag-aaralan. Itong pinakamaganda sa lahat. Ano po? Aside from other faith, aside from other people na nanonood sa atin at saka nag-aaral, alam ba ninyo yung mga progressive group? Alam niyo yung progressive group? Pag sinabing progressive group, ano? Makakaliwa. Alam niyo ba na kahit mga makakaliwa ay nanonood at nagbabasa ng mga articles ko at natutuwa sila? Kaya lamang meron silang isang problema. Alam niyo kung ano yun? Masakit sa kanila yung aking picture profile. Ano yung aking picture profile dati? Yung sundalo. Actually yon, it was an interview sa akin sa isang military radio station. In-interview ako doon, kaya ako nakasuot ng military. Yun ang ginawa kong profile. Ang sabi sa akin, kung pwede daw palitan ko kasi masakit sa mata. So, ako naman po, anong ilalagay ko dito? Ang sabi na pwede po ba yung man lang nakakurbata? Ito, galing to sa kanila, ayaw nila ng profile ko kasi masakit sa mata. So they were asking if I could change my profile to something pleasing. Sabi ko, ano yon? Naisip ako. So nakita nyo yung bago kong profile? I hate it. Alam niyo bakit? Ang daming comment. Hindi ko matanggap. Sir, ang gwapo mo. Kaya ayaw ko maglagay ng mga ganyang profile eh. Medyo para bang nanliliit ako. Congressman. Biro mo, congressman ako. Wala naman akong ambisyon na mag-congressman. Vice President pa. Pwede. Anyway, so, nakakatuwa, no? Sapagkat, ang sabi nga nila, sir, sabi niya,
Nagtataka kami, ang dami naming nanonood sa'yo, bakit ang liit ng subscriber mo? Nagtataka sila, bakit daw ko konti yung subscriber? Pero sa kanila lang, sabi lang, kami lang, madami na sa amin, pero bakit ko konti subscriber mo? Eh kasi hindi ko nga alam, yung nakalagay doon kasi na pag-subscribe, nag-fill in sila, nag-fill up. Hindi ko alam yung bakit yung iba hindi nag-fill up. Basta pindutin mo lang yung subscribe, okay na. Sa akin hindi, kinakailangan mag-fill up ka pa. Yung iba, ayaw na mag-fill up. So, nanonood lang sila, hindi sila nag-subscribe. But anyway, hindi naman importante yon. Pero siyempre, kung dadami at merong monitoring sila, di ba merong yatang ano yan, ano? Yung tawag dito, yung may bayad, di ba? Mas maganda sana kung ganon. Pero anyway, so hindi naman masyadong importante sa akin yon. Pero siyempre, importante rin. Sino bang aayaw noon na merong bayad yung ginagawa? Anyway, so ngayon, last Sunday kasi marami ang absent. You know? Last Sunday marami ang absent. Pero importante sa akin, okay, importante sa akin na matutuhan talaga ninyo ito because ito yung pinakamalaking issue ng pangkalahatan. So ngayon, ang pag-aaralan natin yung 3 types of Christianity. Di ba? Yung tatlong klase ng Kristyanismo na kung saan ay meron sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Okay? Okay. So ngayon, pag ito natutuhan natin, hoy, titiran nyo ako baka magkaubusan na naman dyan. Okay. Pag ito natutuhan ninyo, maiintindihan ninyo kung bakit ganito ang sitwasyon sa Pilipinas o sa buong mundo ng Kristyanismo. Now, again, we are only talking about Christianity. Okay? Hindi tayo nag-uusap ng labas sa Kristyanismo. Christianity alone ang ating pinag-uusapan. Okay. Ang umpisa kasi ng Christianity, saan nag-umpisa ang Christianity? Kailan nag-umpisa ang Christianity? Kailan nag-umpisa ang Christianity? Okay, kailan nag-umpisa ang Christianity? Kailan? Ano sabi mo, Mami? Sa Antioch nag-umpisa ang Christianity. Eh kung sa Antioch nag-umpisa ang Christianity, sa Antioch it was 40 AD. So, ibig sabihin, kung nag-umpisa ang Christianity sa Antioch, bakit sinasabi natin doon nag-umpisa ang Christianity? Dahil doon unang tinawag na Kristiyano. Okay? Doon sa Antioch, unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. Sinabi ba dyan ng verse? Kinote ko ba dyan? Ano sabi? Sa Acts ano yan? Pakibasa nga kung meron kayong Bible. Yung kauna-unahang pagkakatawag ng Kristyanismo noong 40 AD, pakibasa yung talata na yun para ma-assure natin na talagang nandoon yung talata. Acts 11:26. Anong sabi doon? Sinama sa Antioquia, isang taong singkad. Sila nanatiling doon kasama ng iglesia at nagtulong sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag ng Kristiyano ang mga alagad. Okay, so nabasa natin doon sa Biblia na totoo pala na sa Antioquia tinawag na unang Kristiyano. And most likely, ang date niyan ay 40 AD. But before the Antioch, di ba? Ang sinasabi dito, ang Panginoon ay yung ascension niya is most likely nasa 33 AD. Okay? So, kung tinawag na Kristiyano, kung tinawag ng Kristiyano ng 40 AD, ano ang tawag sa kanya 33 AD before ng 40 AD?
Okay, so meron dalawang tawag doon. Natatandaan mo nung si Apostle Paul, Saul pa lamang ang pangalan niya, ay humingi siya ng permiso doon sa mga mataas na kinauukulan at ang sabi niya ay kanyang huhulihin at dadalhin sa hukuman yung mga mananampalataya ng the way. Okay? So, ang unang tawag doon sa mananampalataya ay the way. O way. Now, when you say way, sino ang tinutukoy dito? Si Jesus Christ. Bakit? Anong proof natin na si Jesus Christ ang sinasabi dito? John 14:6. I am the way. Okay, so yung sinabi niyang I am the way, yun yung unang tawag sa mga Kristiyano. Bukod sa the way, anong tawag? Nazarene. Okay? Yung Nazarene na ito, nung si Apostol Pablo ay iharap kay Emperor ano? Hindi pa? Hindi. Hindi Emperor, si Governor. Governor ano? Felix. Si Governor Felix, nung iharap si Apostol Pablo kay Governor Felix, ang sabi ng lawyer diyan, siya daw ay taga-sunod o siya daw ang pinuno ng sektang Nazarene. So in other words, before natawaging Kristiyano, ang mga mananampalataya ni Jesus, ang tawag sa kanila ay way at saka Nazarene. Kaya mapapansin ninyo, dito sa restorationist, mamaya pag-aralan natin dito, kaya sila restorationist kasi inirestore nila yung pangalang ito dito. Mamaya makikita nyo yan. Kasi nga, yun yung unang tawag. Pero yung grupo ng Nazarene, until now existing pa ito. Meron pa rin mga Nazarene. So, mostly nasa US itong grupo na to Na hindi, ito ibig sabihin, even way back from the time of Apostle Paul, nandun na sila, existing sila. Pero hindi sila nawawala. Until now, may mga Nazarene pa rin. Pero iba yung Nazarene na sinasabi natin do sa Black Nazarene na pinag-usapan na natin dati. So, okay. So, ganito ang nangyari. Nung dumating ng 40 AD, okay, ano nga pala ang sinabi ng Panginoon patungkol sa katuruan ng Kristyanismo? Sa Matthew 28:18-20. Anong sabi doon? Pakibasa. 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 Basa. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19, kaya't tumayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay, very interesting. Ang sabi ng Panginoon before the ascension, ang sabi ng Panginoon ay ipangaral ninyo saan? Lahat ng bansa. So it is not specifically one nation only, pero ang tinutukoy dito ng Panginoon that the gospel must be preached to all nations. Kasama ba ang Pilipinas sa to all nations? Okay. Doon ako nag-aral sa All Nations College. Okay, to all nations. Ibig sabihin, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay sa lahat ng bansa sa buong mundo. All nations. Okay, bukod doon sa ipapangaral daw sa all nations, ano pa ang sinabi ng Panginoon tungkol sa pangangaral na ito? Ano ang ginarantiya niya? Kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong, tapos na ba ang sanlibutan? Hindi pa. So, ibig sabihin, ang promise ni Jesus Christ sa kanyang pagsama sa pagtuturo ng Ebanghelyo to all nations will be from the beginning of His ascension to the end of times. Hanggang katapusan ng sanlibutan. And yet, until now, hindi pa natatapos ang sanlibutan, meaning that the Lord Jesus Christ is with us still. Okay. Ito ang problem natin na nakikita ng iba. How could Jesus Christ be with us till the end of time
kung siya'y nagkaroon ng ascension. Di ba? Tama ba yung sinabi ng Panginoong Yesus na, I will be with you till the end of age, pero at the same time, umakyat siya sa heaven during the ascension. So, paano siya magiging kasama natin till the end of time? Pinadala niya ang Holy Spirit in Acts chapter 2 na siyang kahalili niya till the end of times. So it is the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, tawag nila ay Holy Ghost. Meron bang multong holy? Okay, Holy Ghost or Holy Spirit na ang sinasabi dito, yun ang ipinadala ng Panginoong Yesus sa Acts chapter 2 at siya ang makakasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So therefore, when you say that the Lord will be with us till the end of age, pwede ba itong maputol? Hindi. Bakit? Bakit hindi pwedeng maputol? Dahil sinabi niya, at ito ang kanyang pangako. Ang sabi niya, I will be with you till the end of age. Siya yung nagsabi na kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon o katapusan ng sanlibutan. Ngayon, isang bagay lamang ang pinapakita nito na kung ang pangako ng Panginoon ay totoo, mangyayari ito. At kung halimbawa naman, may magsabi na naputol ang pagtuturo o ang pagsama ng ating Panginoon, lumalabas, at ito'y totoo na naputol, lumalabas lamang na ang salita ng Panginoon ay hindi totoo. Kasi may nagsabi na naputol, pinanindigan nilang naputol daw yung pagsama ng Panginoon sa pangangaral at ito pala totoo, sabi nila. So, ibig sabihin, mali pala ang Panginoon pag ganoon ang pangyayari. Pero of course, alam natin na hindi pwedeng mangyari yon sapagkat either yung tao na nagsasabing naputol o ang Panginoon na nagsasabing hindi pwede, silang dalawa ang magbabanggaan sino ang totoo sa kanilang dalawa. Diba? At siyempre, ang paniniwala natin, pag nagbanggaan ang dalawang kaisipang ito, ang dalawang sabihang ito, naniniwala tayo na ang tama ay ang Panginoon, mali ang tao. Okay. So, ganito. So, nakita natin na ang unang klase ng Kristyanismo ay yung tinatawag na Apostolic Christianity. When you say Apostolic Christianity, ito yung sistema o klase ng Kristyanismo na nananangan sa Ebanghelyo. Naintindihan niyo ako? Ito yung klase ng Kristyanismo na nananangan sa Ebanghelyo. When you say Ebanghelyo, ano ang other word for Ebanghelyo? Mabuting balita sa Ingles, good news. Okay. Now, itong Ebanghelyong ito na ipapangaral till the end of times, ano ang composition, anong component dito ng gospel? Anong component niya? Life, death, and resurrection. Okay, so ito ang component ng gospel. Life, death, and resurrection till the end of times ang dapat ituro. Again, ano ang ipinapaturo ng Panginoon? Gospel, which means life, death, and resurrection. So ito, tandaan nyo ito napaka-importante nito napaka-importante nito. Ibig sabihin, isa lamang ang ipinapaturo ng Panginoon na inutusan niya yung kanyang mga apostoles, mga disipulo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan na matuturuan na ang tanging ituturo lamang nila ay gospel, which ang component ng gospel is life, death, and resurrection. No other else should be preached. This is the only gospel that Jesus Christ is asking for all believers to preach and to share. Okay, ini-emphasize ko ito because ito'y importante. Even in our Sunday school, even sa preachings, isa pa rin ang sinasabi dito,
walang dapat na ituro o walang dapat na matutuhan ang mga taong nananampalataya kay Kristo except gospel alone. Hindi nyo napansin, lagi kong inulit, gospel alone. Why? Dahil dadating ang panahon na magkakaroon ng kaguluhan sa pagtuturo. So, ang nangyari dito, diretso na tayo. Okay? Matatandaan nyo ito ha, itong linyang ito, dire-diretso dito. Okay. Simula ng 40 AD, ang lugar na ito ay tinawag na nasa Antioch. Okay? Antioch, ang place. Itong Antioch na ito ay, ulitin ko, ito yung parang pinaka-hub city. Ano? Na ito ay center, commercial center, and considering that this is a commercial center, halo-halo ang taong nandiyan from different places. Now, during that time, itong 40 AD, ang Antioch was under the Roman rule or Roman Empire, na ang Roman Empire was divided into two, yung Roman Empire in the West at saka yung Roman Empire in the East. Itong Antioch is nandoon sa eastern side. Okay, eastern side of the empire. Kaya nga ang language nila dito ay Koine or Greek dahilan sa sila ay nasa eastern side. At during the time, the eastern side of the Roman Empire, ang kanilang lingua franca ay Koine, Greek. Okay? While on the western side of the Roman Empire ay Latin or Latin. Sino sa inyo dito ay hindi nyo na pero meron pa rin ano, Pastor Ray, naalala mo, baka naalala mo pa yung sa simbahan nung araw kung inabutan mo. Alam nyo ba dati sa Roman Catholic, ang misa, pag mahal ang bayad mo, Latin. Pag mura ang bayad mo, Tagalog. Baka pag murang-mura pa, kung ano dialect mo, baka waray. Yun lang. But kung gusto mo ang first class nung araw, na misa, kung may patay, kung gusto mo ang first class ang misa, Latin. Ang dasal. O minus obispos, meron pang espiritukum, ganyan eh. Diba? Meron ganyan. Actually, inabutan namin yan, yung Latin doon sa simbahan, yung si Father Peter, taga Netherlands yun, yung parido sa amin. Naglalatin yun kapag mahal yung bayad. Kasi, depende yan eh. Pag mura, di Tagalog, pag mahal, Latin. Okay, so ganun yun. So yun yung nasa western side. Latin doon sa eastern side ay Greek, Koine. Okay. So tuloy natin, ano, during this time, sa Antioch, remember na this time, hindi lamang Christianity ang religion in the empire. Hindi lang Christianity ang religion in the empire. Madami. Madami yan. Para ngayon din, marami. Meron during the time ang mga prevalent na religion or prevalent na paniniwala, yung Dagonism. Yung si Dagon, yun yung fish god. Ano? God of fertility. Now si Dagon, yung kanyang mga pare, may mga sombrero yan na yung ulo ng isda ang kanilang sombrero. Which is even now, you can still see doon sa mga obispo ng Roman Catholic Church. Ang kanyang pinanggalingan ng kanilang suot na mitre na yon ay doon way back pa, doon sa Babylonian Empire na sa pare ni Dagon, yung parang pinaka-god of fertility. Aside from Dagonism, during that time, remember, nandito tayo, no, halo-halo, ang sinasabi ko sa inyo, yung mga halo, meron din tinatawag na Mithraism. Yung Mithraism, ito naman yung religion coming from Persia, which is now Iran. Iran is what? Huh? Di. Iran is faster than a walk. Iran is faster than a walk. Bawal. Meron ako nakita sa YouTube yan eh. Yung ano, pag yung pare, nagtatanong yung pare, lahat ng sagot ng miyembro pala. Ganon din dito. Iran is faster than a walk. Okay? So yung si Mitra, okay. Si Mitra, isa sa mga prevalent Diyos-Diyosan doon o religion, sa kanya nag-umpisa yung December 25th. Ano yung Christmas natin? Actually, yan ay belief ni Mitra. Sa kanya nanggaling yan.
Okay, aside from Mithraism, during that time, nagkaroon din tayo ng polytheism. Maraming God. Ito naman ang influence ng mga Griego. May sino-sino ang mga Diyos ng Greek? Si Zeus. Kasi inadapt ng Roman yun eh. Kaya pinalitan lang yung pangalan pero the same din. Jupiter. Si Jupiter, di ba si Zeus yun? O, pinalitan lang. Well, anyway, isa ito sa paniniwala during the time. At nung dumating naman yung Roman, doon naman sa Roman Empire, ang kanilang paniniwala yung tinatawag na Sol Invictus. Yung Sol Invictus, ang tawag doon is the unconquerable sun. Okay. Tawa ka ng tawa. Oo, sa mundo magkasawa. Okay. So yung unconquerable sun, ito naman yung paniniwala ng Roman Empire. Yung unconquerable sun, kaya makikita niyo, hoy, hindi ako nag-iisa. Nung araw, pag ikaw ay pare, anong itsura ng pare? May kornita. Ano yung kornita? Sobra ka naman. Hindi naman kalbo yung kornita. Ang mga pari noon ay merong bilog dito sa ulo. Hindi ako nagbibiro, hindi nyo inabutan yan. Yung mga pari nung araw, may kornita dito. Kalbo dito sa ulo, bilog. Isang may bilog dito, kornita ang tawag doon. Hindi lahat, dito lang. Hindi, maliit lang yun. No, dito, parang siopaw. Laki naman yung siopaw, no? Eh, mura lang yun, siopaw. Mahal na yung siopaw na ganyan kalaki sa ulo mo. Mahal yun. Maliit lang. No. Oh, yung sa ano yan, sa Chowking, maliit. Pero malaki siopaw. Anyway, ibig sabihin, during the time ng Antioch, dito sa Roman Empire, hindi lamang Christianity ang religion. Madami. Okay, madami. Ngayon, itong problema. Ito, dito na tayo ha. Sa paglipas ng panahon, ngayon, sa paglipas ng panahon, yung Roman Empire, lalo na si Constantine, nakita niya may problema doon sa empire niya. Napakahirap ng kanyang pamumuno na yung mga religion nagtatalo-talo. Okay, nagtatalo-talo sila. So sabi ni Constantine, in order for me to rule the empire, which kasi yung sa Eastern Empire, doon mostly doon siya nagstay. So I would like to unify, consolidate yung belief dito para hindi ko na mahirap i-manage. So, ang pinakamalaking problema ni Constantine during that time na pasunodin ay yung mga Kristiyano. Kasi Christians, normally, they do not like to compromise. So, ang sabi ni Constantine, for me, if I would like to consolidate the empire in terms of religion, I will choose Christianity para mabigyan ko sila ng pabor at siguro naman sila ay susunod na. So, what Constantine did, ang sabi niya, nakakita daw siya ng cross nung before the bath do sa beach, sa bridge sa bridge at nakita daw niya yung cross. Therefore, i-declare niya na yun na lang daw Christianity ang gagawing religion as one. In other words, yung religion na Christianity ngayon nahaluan ng Dagonism, Mithraism, Greek mythology, and then ng Sol Invictus, ng polytheism. Napahalo na ito ngayon doon sa Kristiyano or Kristyanismo version ni Constantine. Galatians 1:8-9. Pakibasa. Galatians 1:8-9. Pakibasa niyo. Verse 8. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. 9. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Ano sabi ni Apostle Paul? Ang sabi ni Apostle Paul, remember, itong mga Galatians ito, mga apostolic to ha. But the problem is, or the problem was, during that time, di ba sinabi ko, marami ng grupo? Yung ibang mga grupong ito, gustong, sinabi na, okay, we receive Jesus Christ, we now become the follower of Jesus Christ. We are now Christians, but we do not like to live yung aming dating paniniwala. And ang nangyari dito, aside from not removing their faith,
yung kanilang dating pananampalataya, they are now creeping inside the church at sinasabi nila doon sa simbahan, dapat i-add ninyo ito. Dapat ganito. Actually, during that time, what the teaching that was creeping was yung the law, yung batas, ano? Ibig sabihin, kumakapang sila doon sa Christianity na salvation by faith alone, by the grace of God. Ang sabi nila, hindi naman sapat yung grace of God, dapat samahan nyo ng good works o ng law. So they would like to combine yung grace and law all together doon sa Galatian church, which ang sabi ni Apostle Paul, nagalit si Apostle Paul, you cannot do that. Sabi ni Apostle, you cannot do that. You cannot mingle or you cannot associate or you can never add anything on the gospel of Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, even, an angel from heaven. Tandaan nyo, even kahit daw yung anghel, which is makikita nyo dito yan. Sa restorationist, mga anghel yan eh. Pero ang sabi ni Apostle Paul, but if we or an angel from heaven should preach to you a gospel which is different from the one we preach to you, which is life, death, and resurrection, let him be condemned, or let him be accursed, or let him be anathema. Now, hindi pa nasiyahan si Apostle Paul by stating that, inulit pa rin niya ito. Kapag ang isang bagay na sinabi sa iyo ay inulit, anong ibig sabihin nito? Merong diin. Ano sa Ingles? Emphasis on the wrong syllable. Alam niyo yan? You're putting emphasis on the wrong syllables. Hoy, English major dyan. Tawa naman kayo. English major kaya. Okay? Wrong emphasis on the wrong syllables. Okay? Wrong emphasis. So, nangyari, gano'n. So, even then, nakita natin na meron na palang threat sa Christianity. Yung mga wrong teachings or other teachings which is not incoherent o sabihin natin, hindi siya kapareho ng Christianity, gumagapang na pala ito doon sa Christianity sa Galatia. Pero sinaway ni Apostle Paul. But the problem is, during the time ni Constantine, sino pwedeng sumaway sa kanya? Wala. So, ang nangyari by the time na 312 AD, yung Christianity absorbed yung mga paniniwalang mali. Pero, sabi ko nga doon sa aking sinusulat na articles, just the same, Christians in Muslim country or in other country where Christianity is prohibited, tumitigil ba sila? Hindi. Anong ginagawa nila? Nag-underground sila. This is exactly what happened during the 312 AD declarations of Christianity to be the state religion of the Roman Empire. What happened was this Nazarene, the way this Christian in Antioch, they went underground. So, ang nangyari, they live in the shadow of a fake Christianity. So, dalawa na yung nangyaring Kristiyano, di ba? During the time ni Constantine, ang tawag sa haluang Kristiyano ay syncretism. Kaya pag gusto nyong magpabili ng gusto nyong masarap na may kasamang yelo, Kuya Robin, bumili ka nga na syncretism. Diba? Halo-halo. Hindi naman English sa halo-halo, syncretism. Baka akalain nyo, syncretism nga English sa halo-halo. Hindi, mix yun. Okay. So, nagkaroon na ng syncretism. Nagkaroon na ng haluan because of the declarations of si Constantine I. So, but nung magkaroon ng syncretism, of course, those people who really believe in the teachings of the gospel, hindi sila papayag na sila'y sasama dito. They went underground and they continue to worship the Lord and they continue to propagate the gospel according to the commandment of the Lord Jesus Christ that He will be with them till the end of times. Naintindihan niyo ako? Sigurado kayo? Quiz. Labas ang mga papel. Quiz tayo. Parang yung teacher na gano'n, no? Yung mga teacher bigla na lang magpapaquiz. So, diretso tayo.
Now, yung declaration ni Constantine in 312 AD, hindi emphatic ito, no? Hindi siya emphatic. Ibig sabihin, yung mga Kristiyanong iba, hindi pa, doon nagtatago sila at ayaw nila sumama, there was no persecution. Hindi sila pinipersecute. But during the time ng 300 AD, Theodosius the First, Theodosius, okay, explicitly commanded 380. Bakit? Ano bang itsura? Lagyan natin ng butas. Lumaki. Okay, 380. Okay, 380. Okay, 380 AD, by the declarations of Theodosius the First, Christianity is a must. Wala nang leeway. Wala nang, everybody who will not sabihin natin, who will not comply to the declarations of Theodosius of becoming a Christian will be persecuted. It will cost their lives. So, ang nangyari dito puwersahan na talaga ang Kristyanismo. Much more na lalo silang umilalim. Because napapansin nyo during the time sa palabas sa Rome, yung may mga gladiators, ang pinapalaban nila yung mga Christian. Pagkatapos pagka merong mga leon, kailangan kainin ng tao, ang ipinapakain nila doon mga Christians. Because these Christians na nag-underground, hinuhuli nila ito because they were violating the decree of a must, or sabihin natin na, anong tawag doon sa must? Sa English, compulsory. It's a compulsory. Okay? So, compulsory na ang Christianity, but those who will not adhere to the compulsory na Christianity, hinuhuli sila, at nakita natin doon sa mga Colosseum sa Rome na kung saan existing pa ngayon, pinapakain sila sa leon as a form of entertainment. And during the time of Nero, lahat ng Christian doon, nilalagay nila sa stake, sinusunog nila. And even ito ng later era, meron na rin, makita nyo ngayon sa Nigeria, yung mga Kristiyano doon ay pinapatay. Ngayon, at this very moment, pinapatay yung mga Kristiyano doon. In spite ng ganong pangyayari, hindi sila nagre-recant ng pananampalataya nila. At this very moment, ang mga Kristiyano sa Nigeria, nakita ko doon sa social media. Tinahabol talaga sila, pinapatay sila. Anyway, so yung syncretism na ito, ang tawag sa kanila, dahilan sa sila'y marami na grupo, ang tawag sa kanila ay universal. Universal Church. Okay? Yung Universal Church, sinabi kasing universal dahil nga marami sila, pinagsama-sama sila, so pangkalahatan na ito, it becomes Universal Church. Now, the word universal, okay, the word universal, sasabihin nyo na naman, ano yan? Universal ay equivalent to what? Other word for universal. Catholic. Hindi, wala pang church. Catholic lang. Okay. So, ang other word ng universal ay Catholic. Okay? So, pag sinabing Catholic, ang understanding natin, yung simbahan agad. Previously, it was not. Because ang Catholic means universal. Ngayon, dahilan sa ang Christianity ay isang religion, itong religion na ito ay naging Catholic Church. But remember, this Catholic Church refers to the syncretized religion, yung Christianity. Okay ha? Ito pa lamang yan, Catholic, ibig sabihin, during the time ni Constantine hanggang sa time ni Theodosius, ang tawag doon sa Christianity ay Catholic Church. When you say Catholic Church, it pertains to the syncretized Christianity. Naintindihan nyo? Dinadahan-dahan ko para itanim nyo sa isip nyo yan dahil mamaya pagdating sa dulo magbabago yan ang definition. Okay? So, pagdating dito, ang tawag pa rin dyan ay Universal Church or Catholic Church. Wait, eto na yung problema. Pagdating ng 1054, ito yung transition. Noong 1054 AD, itong Catholic Church na ito was divided into two. Nagkaroon sila ng split. Okay?
the Catholic, yung syncretized Christianity, noong 1054 AD, nagkaroon ng split, nagkaroon ng hatian. Meaning, remember that the Roman Empire was divided into the eastern part and the western part. At yung ding Universal Catholic, itong Catholic Church na ito na syncretized, nahati din into an Eastern Church to the Western Church, Catholic. Yung eastern side na syncretized ay tinawag na Orthodox. Eastern Orthodox Church. Eastern. Now, meron pa bang Eastern Orthodox ngayon? Meron? Meron. Sino-sino ang mga nasa Eastern Orthodox? Russia, Ukraine, doon sa Baltic area, mga Orthodox yan. Alam ninyo yung mga taong yan, very pious. Very religious people yan, yung mga Orthodox na yan. And until now, most of them are living a very modest life. Talagang kung ano yung katuruan ng syncretized Christianity, itong Orthodox Church na ito, talagang hanggang ngayon, matutuwa kayo ha. And number one dito na masasabi nyo na kilalang kilala na Orthodox si Putin. Si ano pangalan ni Putin? Vladimir Putin. Vladimir Putin is an Orthodox Christian. Mapapansin niyo kung kayo ay nanonood ng sumusubaybay sa social media ng labanan sa Ukraine at saka Russia. Hanggang ngayon, hindi niya kino-conquer ang Ukraine. Kayang-kaya niyang i-conquer yan. Pero everyday sinasabi ni Putin, which is dinedemonize naman ng West, nasabi niya, let's talk, let's talk, let's talk. Ever since Putin doesn't like war with the Eastern, with the Ukrainian. You know why? Magkapatid sila eh. Both of them are Orthodox Christian. It so happened that Zelensky is a Jew. Hudyo si Zelensky. So he doesn't care. Pero kung pag-uusapin mo yung mga Ukrainian lang at saka si Putin, they do not like war. It so happened nga na si Zelensky, hindi naman yan Orthodox, si Zelensky Hudyo yan. So he doesn't care whether you are Christians or what, who cares? So magpatayan kayong lahat. Which they like. Oops, nakamadali ako dito. Censored. Ako ma-censored. Hindi, totoo yun eh, because that is history. Anyway, so nahati, the eastern side is the Orthodox Church at yung western side na Catholic Church, kinuha nila yung Roman. Yung pangalang Roman because they were under the Roman Empire. So it became the Roman Catholic Church. So alam nyo ng history ng Roman Catholic Church kung saan nanggaling? Saan nanggaling ang Roman Catholic Church? Ito ay nanggaling doon sa 1054 AD sa hatian ng syncretized Christianity. Nahati yung syncretized Christianity na ginawa ni nagsimpisa kay Constantine, pumunta kay Theodosius, tapos nahati ito noong 1054, naging dalawa na ngayon ang syncretized Christianity, the Eastern Orthodox and the Roman Catholic Church. Therefore, you will understand now why the Roman Catholic Church behave the way they behave. Why? Because they are not really coming from the apostolic, but they came from the syncretized. So mapapansin nyo, even in the Philippines, Sunday is the day of the Lord, and yet yung maraming Pilipino nasaan? Wala sa simbahan. Why? Because hindi naman sila tunay na mananampalatayang apostoliko na based on the gospel. They are Christians based on the syncretized Christianity na nangyari doon sa 312 AD hanggang sa 1054 na nagkaroon ng division. Naintindihan niyo ako? Yes. Are you following me, guys? Really? Okay. So dalawa na ito, Orthodox at saka yung Roman Catholic. Okay, another thing happened. Yung Roman Catholic, okay, napansin nyo dito, for the longest time, non-existent yung Christianity, yung apostolic Christianity, because they were underground.
does not necessarily mean that there is no, hindi visible ang Christianity during that time in the empire, wala ng Christianity. O yung sabihin natin yung apostolic Christianity, wala, hindi na wala ang apostolic Christianity. Ang sabi dito, na overshadowed sila. Di ba? Kumbaga sa ano na, kumbaga doon sa merong building na mataas na ito, tapos andun yung araw, may anino, nandito lang sila sa anino, hindi sila makita. Hindi sila visible because the reason is they're being oppressed, they're being persecuted. That is why they go underground. And throughout those years, hanggang dito sa 1054 nito, nakatago yung mga Kristiyano. Kasi pinipersecute sila. But one thing happened, kasi ang Panginoon, marunong yan eh. Hindi pinabayaan ng Panginoon na ang kanyang katuruan ay matatago na lamang. At alam ng Panginoon na lalabas ang internet, lalabas ang Facebook, lalabas ang Twitter. Wala nang Twitter, ano? X. Okay? So, time will come, technology will malalabas, it will come up, technology. And aside from the coming up of technology, meron tayong fast internet, meron tayong satellite, and there will be a very good way of understanding or learning, yung tinatawag na information highway will be open. Hindi katulad namin, nung nag-aaral kami sa seminaryo, bago ka makapagawa ng assignment, you have to go to the library. Kasi the only way for you or the only means of knowing other learning from other people is by reading books. No, yun lang ang paraan nung araw eh. Mabuti nga yung mga millennials ngayon eh. Hindi nyo naranasan yung naranasan namin na pag pumunta ka sa library, laging sabi ng librarian, ano sabi ng librarian? Shh. Palagi yun. Shh. Yung librarian. Okay. So, ang kagandahan natin, and I believe it is also a God's provision, hindi lang provision, kundi ito'y ginawa rin niya para mapangaral. Kasi ang sabi niya that the word of God, that the gospel will be preached to all nations. By that time, hindi ko kasi maintindihan how could the gospel be preached to all nations. Eh, merong mga lugar na malalayo, di ba? Na hindi kayang abutin ng mga missionaries. Lalo na yung mga gubat-gubat. So, paano matuturo ang gospel doon? Eh, paano yung mga nasa bundok? But remember now, si Elon Musk, merong ginawang, internet. Starlink. Kahit nakatago ka sa imbornal, may signal. O, kahit pumunta ka doon sa kaliblib-libliban ng bundok, may signal. Kasi yun yung ginawa ni Elon Musk, yung Starlink. Kahit saan ka pumunta kasi, yung iba, yung Globe, yung smart, tinawag pang smart, laging walang signal. Ano ba yan? Pero pag Starlink ang ginamit mo, kahit nasa ilalim ka ng imbornal, may signal ka. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Panginoon na dadating ang panahon that the gospel of the Lord Jesus Christ will be preached to all nations. Kahit siyang kaliblib-libliban, wala kang excuse na hindi mo narinig ang pangalan ng Panginoon. Because yung mga kahit na nasa bundok, maniwala kayo, kahit na mga minority siyan, magtatrayan na para magkaroon ng communication. And the only way for them to get is Starlink. Magkano lang ang Starlink? Mura na ngayon. Di ba? May mga portable ng Starlink ngayon eh. Hindi katulad nung dati na base, Ngayon, meron ng portable ang Starlink. Pag bibili kayo, magsabi kayo sa akin. Biglang naging ahente. Biglang naging ahente. Anyway, hindi totoo yan. Baka yung mga viewers natin, yung nanonood sa ating maniwala, mag-orderan sa akin yung mga yan. Hindi ako nagbibenta ng Starlink. Anyway, sinabi ko lang yan because meron na ngayong sistema na wala ng excuse in terms of knowing and understanding the Word of God and the Gospel. Because sabi natin, an information highway and information technology is now available. So, walang excuse. Okay. Ano pang nangyari? So, nakita na natin that itong haluang Christianity na to, syncretized, was divided into two between Eastern and Western, which is the Orthodox and the Roman Catholic. Dito na lumabas yung salitang Roman Catholic noong 1054. Now,
Marunong talaga ang Diyos. Kasi, yung Roman Catholic Church, na syncretize, remember that this is a syncretized. Ito ay nahati muli. Ang tawag dito, schism, Ito yung Great Schism. Yung paghahati ng East and West ay Great Schism. Okay? Schism yan. Noong 1517, this is the very important date. The Roman Catholic Church, which is the syncretized church, was divided again. Nahati muli siya. At ang reason ng pagkakahati ay ganito. Merong isang Catholic monk who turned to be priest. Actually, he was a lawyer na siya ay nag-convert into a monk and become a Catholic priest. Palibhasa, matalino, nagbabasa ng Biblia, nakita niya, teka muna, parang may problema yata yung aking simbahan. Unang kinwestiyon niya, bakit merong isang authority, yung Pope? Samantalang sa Bible, isa lang ang authority, which is Jesus Christ. At ang sabi niya, yung daw Pope ay kahalili ng Diyos. But when you look at the scriptures, ang kahalili ng Diyos ay sino? Holy Spirit. So it can never be. Hindi pwede. Anak, sino tumataas ang kamay? Nag-i-straight lang pala. Akala ko tumataas ka ng kamay. Anyway, so, yung isang paring ito, he questioned the teachings of the church because if you look at the scriptures, the kapalit or kahalilin ng Jesus Christ is the Holy Spirit. But why is it that the Pope is claiming to be one? So, kini-question yun ni Martin Luther. Aside from that, yung kasing Pope, by this time, nagpapagawa sila ng kapilya, yung malaking simbahan ng Roman Catholic Church ngayon, and they need pondo. Kailangan nila ng pondo. So what they did was to make another way para makalikom ng pondo, and they put the doctrine of purgatory. So yung purgatory ay ginawa para makalikom ng pera dahil sabi doon sa purgatory, kapag daw ang kaluluwa ng iyong kamag-anak ay namatay, pupunta daw ito sa purgatory. Yun yung ginawang doktrina ng Pope. So pag dataw nando sa purgatory, ito daw mainit hap lang. Kasi yung hell, sobra yun eh. So yung purgatory, hindi masyadong mainit yon. Pero hindi pa rin yun yung langit. Pero ang sabi dito ng doctrine ng purgatory, kapag ikaw ay nagbigay ng indulgence, ay yung ibibigyan mo ng indulgence kung para kanino yon, automatically pupunta sa langit. Boom! That is why nagkaroon ng problem doon kasi ang collector noon si John Tetzel. So si John Tetzel may daladalang baol, kapag hinulugan mo ng gold, siguro yon, the moment na tumunog daw yung kumalansing, yung perang ibinigay mo doon sa baol, automatic din yung kaluluwa doon sa purgatory will be shooting up to heaven. So ganun yung doctrine. So sabi ni Martin Luther, teka muna, may problem. So what Martin Luther did was to ask the Pope, explain it to me. So instead of explaining it to Luther kung ano yung mga doctrine, what the Pope did was to excommunicate Martin Luther. Tinanggal siya. Kasi, visit ka, bibistuhin mo yung aming budol, di ba? Budol kami, mabibisto yung budol namin ng purgatory. So what he did, what the Pope did was to excommunicate Martin Luther. And then Martin Luther wrote the 95 Theses or 95 questions regarding the authenticity of the teachings or doctrines of the Roman Catholic Church. So what the Pope did was pinahanap si Martin Luther and pinapapatay. Fortunately, by that time, maraming mga tao, even the mga prince, yung mga kings, naniniwala kay Martin Luther. So what they did was to hide Martin Luther from the anger of the Pope. So, nung inilagay ni Martin Luther yung 95 Theses doon sa Church of Wittenberg, maraming tao ang nakakita, maraming tao ang nakabasa the question of Martin Luther regarding the doctrines of the Roman Catholic Church, most especially to the doctrines of purgatory. And it must be a God provision. It was the inventions of printing press. That was the time of the printing, of the inventions of the printing press.
Much more na nag-propagate ang 95 Theses because of the printing. So kumalat sa buong Europe yung 95 Theses na to, and they started to believe on what Martin Luther is saying about the question on the doctrines of the Roman Catholic Church. At dito nagalit yung Pope at sinabi, all those who believe on Martin Luther will be excommunicated from the church, and from now on, they will be Protestant. Diba? Because they were protesting on the teachings of the Pope regarding the doctrines of the purgatory and much more. They were called Protestants because they were protesting on the teachings of the church. So when you say you are a Protestant, huwag kang malungkot because kasama ka ni Martin Luther na ikaw ay nag-aalma doon sa teachings ng syncretized Roman Catholic. So hindi masama. Pero ngayon kasi, pag sinabing protestante ka, parang ino-ostracize ka. Why? Because this is a Catholic country. Pero pag pumunta ka sa Amerika, pumunta ka sa Europe, sikat ka kasi Protestant ka. And those are Protestant countries. Okay? Now, ito ha, maganda. Sabihan nyo sa akin, kung meron kayong alam, na kahit isang katolikong bansa na mayaman. Name one. Tell me one country na Roman Catholic na mayaman. That is the poorest nation in Europe. Comparing. Yes. Hindi yan ang mayaman. Vatican is the richest. Why? Lahat ng kayamanan ng Roman, lahat ng kayamanan, even nagdodonasyon kayo sa simbahan dito, dyan, pag nag-church, babalik yun doon sa Vatican. Doon yung tatakbo, may porsyento lang kayo dito. So, Vatican is the richest. Actually, this Vatican is also a country. But this is a city within a city. Di ba? Saan ka nakakita? Si Jesus Christ nga, wala sabi niya, I have no place to lay my head. Di ba? Wala daw lugar na mailalagay niya mailalagay yung kanyang ulo dahil siya mahirap. Pinanganak nga siya sa samsaman. At saka nung siya nagbuhat, ang binuhat niya krus, papunta doon sa Kalbaryo, the Pope, anong binungyari? He was wearing a purple robe, pagkatapos maraming jewelries, pagkatapos nakaupo siya doon sa upuan, siya binubuhat ng tao. And thinking that he is a vicar of Christ. Ang crown ni Jesus Christ, torn, ang crown niya 3 patong na gold. So it can never be. That is why ito nga yung syncretized. And unfortunately, this country is dominated by this belief. Meaning we in the Philippines, we call ourselves Christian, but we are Christian on a second type. Syncretized Christianity, not pure, hindi puro. Di ba? Hindi purong breed. Hindi kumbaga sa aso, hindi pedigree. Di ba? Hindi pedigree. So dahil may halo, unfortunately, Philippines is a Roman Catholic country. Nakita nyo sa presentation ko that the Roman Catholic country, Roman Catholic Church came from a syncretized religion. That is why makikita nyo, kapag ang Roman Catholic doon sa altar niya, merong parang anong tawag yun, yung ganon? Yung grill. Holy Grail. Yung grail, ganon. Meron siyang monstrance. Alam niyo yung monstrance? Yung araw na ganon, na nakaganon doon, tingnan nyo sa Google nyo. Ganon, nakalagay doon sa Yung monstrance na yun, that is a sun. Araw yun. Di ba? Sol Invictus. Di ba? Unconquerable sun. And kapag sila ay nagkukumunyon, anong hugis ng kanilang ibinibigay sa kumunyon? Bilog. Why? That is a sun. Tayo, ganun din eh. Di ba? We are guilty of taking up the sun. That's why sinasabi ko sa inyo, take a bread. Kasi yung hostya na ginagamit ng Roman Catholic, that is an emblem of the sun. Kaya bilog yan. Kasi nga, sila ay syncretized religion, kasama doon sa religion nila, yung tinatawag na unconquerable sun o Sol Invictus. Ha? Hindi, kami ang ginagawa namin. Kami sa akin meron talaga kami isang malaking tinapay. Meron talaga kami malaking isang mami, tatanda mo, meron talaga tayong malaking isang tinapay. And then that's what we cut. And everybody partakes. Kumukuha lang sila isa-isa.
Pagawa na lang tayo. Hindi, nakakabili ng marami dyan. Okay. Buday. So, ganun talaga kami because what I'm trying to say is that we do not, why are we doing hosya? Because we do not know. Ngayon, pag alam nyo na, at ginawa pa rin nyo, yung alam nyo ng mali, at ginawa pa rin nyo kung ano yung mali, ano kayo? Kapag alalaman yung mali, at ipinagpatuloy nyong gawin kung ano ang mali, ano kayo? Ano? Tanga. Di ako nagsabi nun, ha? Totoo yun. When you do things which is wrong, and you keep on doing what is wrong, isa lang ibig sabihin nun, may problema ka sa isip. Okay, so ngayon, diretso tayo. Ito, malapit na tayo matapos. So, nandun. Now, marami ang tao na nasa Roman Catholic Church dahilan sa hindi na nila makita ang Apostolic Church. Dito na sila nagsabi na naputol daw. Naputol daw yung Christianity niyan kasi nga Roman Catholic na yan. Hindi na namin makita kasi mali-mali na nga tinuturo lang. Sabi ng Iglesia ni Cristo, mali yung tinuturo ng Papa sa Roma, ganyan-ganyan. Sabi naman ng ni Kibuloy, dahil nawala yung Kristiyano, ako na si Jesus ngayon, ako na yung Son of God. Tapos ano pa? Ayun nga, ang Iglesia, okay, sabi ng Iglesia, hindi na niya makita kasi nawala na because of this, pero hindi niya alam, meron sa ilalim. Dahil nandito, sabi niya, nawala na Christianity. Okay, sabi niya, bigla siyang nanalangin, pumunta siya sa kwarto, 3 araw, bigla siyang lumabas. Sabi daw siya, siya daw yung angel mula sa malayong silangan. Di ba? Kasi nga, akala nila Roman Catholic Church lang ang Kristyanismo. Hindi nila alam na ito, hindi naman nawawala. Kaya sinabi nila, nagkaroon ika ng apostasiya ang Kristyanismo. Ibig sabihin ng apostasiya, lumayo, nawala yung Kristyanismo. Dahil tama naman kung hindi mo alam ito na nangilalim, talagang ito lang ang makikita mo. Talagang ganun ang magiging kaisipan mo. Hindi ba? Wala ka na makita So, nag-declare sila that there was apostasy. Now, ang lumabas dito, dahil lang nga sa wala na silang makitang kabutihan sa Roman Catholic Church, let's find a way so that we can get away with the church. Di ba? Kayo pa gusto nyo manatili dito? Di ba? Kaya nga ayaw nilang manatili because they've seen talagang maraming mali at wala silang mapuntahan. They do not know anywhere to go. So, hindi naman nila naririnig itong tamang ito. So, what they did was to invent. Paano tayo makagagawa? Then let's say that there was an apostasy in Christianity so that we could insert ourselves na tayo na ngayon ang nag-restore. Naintindihan niyo ako? So, ang tawag sa grupong ito ay restorationist. Ibig sabihin, sa kanilang paniniwala, nawala ang Kristyanismo. Or either sinadya nila na sabihin na wala ang Kristyanismo so that they could insert themselves as a leader of a new church. Okay, at ang lahat ng ito, karamihan ng mga yan, lahat yan na naginip. Lahat yan na naginip kasi nga nawala daw yung Christianity. But in reality, hindi naman nawala ang Christianity, no-overshadow lang. Okay, but in 1517, muling nanumbalik ang Christianity by way of Reformation. Okay, noong 1517, yung Protestant nagkaroon ng Reformation. Ang ibig sabihin ng Reformation, ano sa Tagalog ang Reformation? Babago. Ibig sabihin ng pagbabago kasi re and formation. Yung re is again, formation is a form. So, you are now redoing the formation. Pero hindi mo tinatanggal. Okay? You are just going back doon sa dati na. Inaayos mo lang. Kaya ngayon yung Reformation, ibig sabihin, itong Christianity na to, for the longest time, because of syncretized Christianity, during the time of Reformation, you go back to this dahil ibinabalik mo lang because the overshadow ng Roman Catholic Church, the Protestants reformed the Roman Catholic Church, bumalik sila doon sa original. Naintindihan niyo ko yung Reformation? Because of the Roman Catholic Church, they learned that the Roman Catholic Church is syncretized. Sabi ni Martin Luther, let's go back from the very beginning. Let's go back from the start. Kaya nga sinabi niya, let's go back to the Bible. Kaya nga si Martin Luther naging sola scriptura, wag na tayong tatanggap ng kahit anong katuruan, Bible lang tayo. At doon sa Bible, ano nakasulat doon? Matthew, Mark,
Luke and John, which is the gospel. Okay? So, tapusin ko na lang. So, restoration, dahil sabi na nawala, which is hindi naman, so, alam yung mga restoration, Iglesia ni Cristo, ito si Manalo ang pinuno, merong Mormon. Okay? Sa Mormon, ang leader ay si Joseph Smith. Ano pa? Seventh-day Adventist. Seventh-day. Sino to? Miller. At saka si Ellen G. White. Tapos, Jehovah's Witnesses. Si Russell. Taze Russell. Okay. Kingdom of Jesus Christ. KOJC. Si Kibuloy. At pagkatapos ang uli ay MGCI. Sino yan? Soriano. Now, mapansin nyo, lahat yan may tao. Si Jesus Christ ba sa utos niya sa Matthew 28, 18-20, magkakaroon ng tao para ituloy? Wala. So, itong mga ito, restorationist, dahil nakita nila nakawawa tayo before if hindi tayo alis sa Roman Catholic Church. Not knowing na hindi naman talaga nawawala. So ang sabi nila, nag-apostatize itong mga grupong ito, dahil lang sa nag-apostatize yan, ibig sabihin na wala na, kaya kinakailangan ibalik natin. Naputol. If that is true, then Jesus Christ is wrong. Sabi niya, I'll be with you till the end of time. Di ba? So, ganun lang ang argument yan. Hindi po pwedeng makakuan. Kasi even sa Mormon, they're teaching na apostasy. Eh kung nag-apostasy yan, di mali si Jesus Christ. Di ba? Naintindihan niyo ako? Kasi time na. Okay? So, naintindihan niyo ako? And ito pa ha, mapapansin niyo ang lahat ng ito progressive to. Mayayaman lahat ito. You know why? Anong something in common nila? Obligatory. Obligatory ang tithes. Tayo ba obligatory? Hindi. Pero dito, obligatory ang tithes. That is why, pag hindi ka nagbigay ng tithes mo, ninanakawan mo ang Diyos. So, takot yung mga miyembro nila, abay, magnanakaw pala ako sa Diyos. Hindi ko po pwedeng gawin, kahit wala na kami makain, basta wag lang mawala ang tithes. But in the teachings of the New Testament, Jesus Christ never taught tithings. Tandaan nyo yan. The teachings of tithings, ipapaliwanag ko sa inyo, mali ang concept ng maraming Kristiyano sa tithings. Mali. Kasi the tithings is not intended for worship. Ang tithings is a socio-religious activities of the Jewish people para may pera at may kakainin ang Levitical priesthood. Yun ang purpose niyan. Dahil walang mamanahin yung mga Levites, so in return, kasi wala silang trabaho, ang sabi ni Moises, we have to make a law na yung 10% ng inyong mga hayop ay dadali sa templo para merong pagkain yung mga Levites. Ang Levites marami yan, isang tribe yan eh. Saan sila kukuha ng pagkain nila? Wala naman silang trabaho. At saka yung mga ibang tribes, merong mga lupa, may mamanahin. Eh yung mga Levites, meron ba? Dahil wala silang trabaho, wala silang mamanahin, kaya yung tithes na yon is intended for the Levites kasi wala silang trabaho, wala silang mamanahin. Yun ang intention niyan. It is not for worship, but that is a social-religious concern, that is a social-religious activities, and that is a social-religious, sabihin natin na responsibility. That is not worship. Na ginagawa natin ngayon, which is wrong. Ewan ko ba kung bakit. Ewan ko kasi hindi rin nila alam eh. Mga pastor, hindi nila alam. Anyway, so nakita nyo that there are three types of Christianity. The apostolic, gospel, the syncretized na lumabas ang Roman Catholic Church, tapos dahilan sa nabuisit sa Roman Catholic Church, gumawa sila ng sarili. We have the Iglesia, Mormon, Seventh-day, Jehovah, KOJC, FGCI sa Pilipinas. So nakita nyo na kung paano nangyari lahat ng ito. Naintindihan nyo? Pag hindi nyo maintindihan, i-review nyo doon sa YouTube. O, kasi naka-record naman. Alam ko wala na kayong tanong kasi palagi naman yun eh. Sanay na ako dyan. Matik na sa akin yan. Anyway, huwag kang magpago dyan. Magwakas ka sa panalangin.
Huwag kang tumingin sa likod mo, ikaw yun.